Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 4, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung naging series natin ng devotion, is muli muna nating papiwan yung nakaraan nating devotion para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series namin last week ay The Power of Forgiveness. So, alam naman natin na mahirap ibigay yung forgiveness. Tayong mga tao is pag sinaktan tayo, talagang magtatanim tayo ng sama ng loob, ng hinakit, ng galit. Pero pag tayo ay may Diyos sa buhay natin or ginagaya natin yung Diyos or sinusunod natin yung mga utos, inaaral natin, is madali lang sa atin magpatawad. So, ayun, kailangan natin ng lesson dahil isa yun sa pinaka-tinuturo ng Panginoon ay yung magpatawad, kaya ng pagpapatawad niya sa atin. So, yung series na talakay natin yung araw ay teach us to number our days. Kumbaga kasi ang buhay natin is konti lang yan. Napaka-ikli lang ng buhay natin. Kaya yung buhay natin is tuturuan tayo ng Diyos. Paano nga ba natin ibilangin or kailangan gamitin natin yung buhay natin sa tamang paraan. Gawin natin yung tama, gawin natin kung ano ba yung dapat, gawin natin according sa katuruan na tinuturo niya sa atin. So ayun, gumawa tayo ng tama, gawin natin, isipin natin ano mga mission na binigay sa atin ng Diyos. Ano nga ba dapat yung gagawin, and huwag natin sayangin kasi itong maikling buhay natin, kapag tayo ay may Diyos at kinala natin siya, gumawa tayo ng tama, is mapupunta tayo sa buhay na walang hanggan kasama siya. Darating siya para kunin yung mga tao na nasa kanya. So, ayun. So, yung Bible verse na tatalakay natin yung araw ay James chapter 4 verse 13-14. So, ang sabi nito in Tagalog, magsiparito ngayon kayong nasisipagsabi ngayon o bukas ay magsiparoon kami sa gayong bayan. Ay titira kami doon sa 1 taon at mangalakal at magtutubo. Kayo ang hindi nakakalam nangyari bukas, ano yung buhay? Kayo nga isang singaw na sandaling panahon lang ang lumitaw at pagdakay na napawi. So para lumako ang ating talakayan, tayo lumako sa ating unang katuruan. So ano ang una nating katuruan is planning is not problem, boasting is. So ang pagpaplano is hindi yan isang problema. Kunyari, nagplano ka ng magka-business, hindi ang problema. Ang sabi dito, ang problema daw is yung boasting is yung wala, pinaplano pa ng business, hindi pa yung successful is pinayabang mo na. Diba kailangan maging humble tayo. So ayun, huwag natin magmayabang, pero tayo magplano dahil ang pagpaplano is make successful yan kung yung pagpaplano natin ay kasama natin si God. So number 2, life is a mist that appears a little well. So, di ba sabi nga dito, kayo nga isang singaw. So nga, miss. Parang ang buhay daw is parang singaw. Parang, yun, parang sisingaw. Tapos, mawala na agad. Parang may kaliman buhay. Kaya gawin natin, yung buhay na natin na kamis, is gawin natin yung tama. Number 3, God present as opportunity to do good. So, yung Diyos ay pinapakita sa atin, magbibigyan tayo ng opportunity na kaysa making buhay natin is gawin na natin yung tama. Sa ating application, grab all opportunities to do good. So, tatlong opportunity na dumating sa buhay natin is kunin natin, i-grab natin to, pero pag ginab natin to is siguro natin gagawin natin yung tama. Number 2, invest early wealth to gain eternal wealth. So, yun, di ba? So, yung earthly wealth is to gain is eternal wealth. Kung ano yung makukuha natin sa eternal na buhay natin. Number 3, focus on what matters, memento mori. So ilang pa para sa araw ito na may natutunan tayo sa makinig at panood. God bless to all.